Northeasterlies at easterlies nagpapang-abot kaya inaasahan mas magiging maulap pa rin ang ating araw despite na magiging fair weather at maaraw na may kasamang alinsangan. Asahan din ang mga pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng bansa hanggang sa Mindanao. Geomagnetic field kumakalma na pero ang nakakabahala ay ang sunspot mula dito sa nakatutok sa Earth na si AU 3590. Kaya posibleng mga ilang minor possible solar events ngayong araw, inaasahan. At water level sa ating mga dams, patuloy pa rin mas bumababa. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, February 26, 2024. Ang oras sa ating voice point may mga ay alas 10:30 na ng umaga. Despite na may umiiral o nagsasalubungan ng northeasterlies at easterlies na nagbubunsot ng makakapal na kaulapan na umiiral lalo na sa silangang bahagi ng ating bansa. Pero makakaranas pa rin tayo ng patuloy na humid at medyo maalinsangan despite na medyo fair weather tayo sa halos buong bansa, pero maliban lamang sa makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na halos katulad kahapon dahil sa mataas na accumulation ng water vapor dahil nga po sa may easterlies tayo at sumasalubong sa ating malamig na daloy ng northeasterlies. Sa ating current conditions, overcast po, gloomy, klaro, a few clouds po. Umiiral dito sa amin sa Caloocan. Makikita sa ating live CCTV na medyo partly tumusikaw din po umiiral. At inaasahan nating magtutuloy-tuloyan at expected din ang mga di inaasahang isolated rain showers despite na klaro ang ating forecast ngayong araw hanggang Martes. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 5:58 AM, nakapagtala kami ng lowest of 24.7 degrees Celsius na temperatura. Kahapon, bahagyang mas mababa ang alinsangan namin na nasa 31.5 degrees Celsius kahapon nito ng hapon at 3:23 PM. Nangangulugan lamang na mababa din ang inaasahang heat index. Sa amin kahapon na nasa 38 degrees Celsius lamang ang aming init pandama kahapon. Pero kung sisilipin naman natin sa record ni Pag-asa, ganun din, pareho din. At mangunguna lamang sa may bandang San Jose, Mindoro na nasa 39 degrees Celsius ang may pinakamataas pa rin. Pero hindi siya pasok. May nangunguna pa pala ang Dagupan. Ayan, nasa 40 degrees Celsius. Hindi ko napansin yun. So, ang Dagupan pala ang nangunguna sa may pinakamataas na init pandama na nasa 40 degrees Celsius ang kanilang heat index. Pero hindi siya pumasok pa rin sa pinaka-danger level at nananatili pa rin nasa bahagi pa rin ng extreme caution ang highest heat index. Ibig sabihin lamang ay pumapangatlo lamang kami sa Caloocan na may pinakamataas na heat index sa bansa. Samantala sa ating PH Extremes in past 24 hours, nangunguna ang Zamboanga Peninsula muli na may nasa 36 degrees Celsius ang pinakamainit na alinsangan sa kanilang naitala in past 24 hours. Sa Baguio City naman ay nasa 16 degrees Celsius naman ang pinakamababang temperatura na naitala sa kanila. At pagdating sa Iloilo naman ay ang Baler, dyan sa may bandang Baler, radar site na nasa 22 mm ang kanilang total rainfall. Well, for the first time sa buong month of February, ay inulan din kami pero at least lightning showers lamang ito kahapon na nasa total of 2.1 mm lamang. Pero at least nakaranas na kami ng pag-ulan dahil sa buong buwan ng February ay hindi pa kami inuulan dito sa Caloocan. At so far ay nasa 2.1 at kung titingnan natin yung mga inulan na bahagi kahapon, malamang sa iba't bahagi din ng Metro Manila. Bukod sa nangunguna ang Baler radar site na inulan, sumunod ang Borongan, Samar, pangatlo ang Kasiguran, Aurora, at pang-apat ang Basco, Batanes site. So puro mga light to moderate showers lamang at gaya nating inaasahan na mga ganyan lamang kahihina ang mga inaasahang mga buhos ng ulan. At dito naman sa Quezon City, sa office ni Pag-asa, ay nasa 3 mm lang ang pinakamataas sa kanila. So, pangalawa kami sa Caloocan na nasa 2 mm ang aming pag-ulan kasabay na ng Alabat, Ambulong, Dipolog, Romblon, Rojas at Sangley Point na may tig 2 mm
ang total rainfall sa amin. So at least biglang bumuhos ang isolated rain showers kahapon. Samantala, meron tayong nanatiling active space weather status. At so far, yung maximum flare class na nai-record ay nasa M2.0 po. So, yun po yung pinakamataas at aktibo pa rin ang ating geomagnetic field pero nasa unsettled lamang ito at 3.33. Nagaya natin inaasahan na posibleng umabot ito hanggang unsettled ito kung hindi man mag-active at kung sisilipin natin sa historical status nito mula sa ating real-time na updated ay nakapagtala tayo kaninang 12:47 ang starting time niya na nasa C1.8 at nag-maximum time ito kaninang madaling araw at 1:22 AM at nagtapos at 1:47 AM as 1.0. So maximum lamang niya is M2.0 na X-ray event. So medyo mababa lamang ang ating solar radiation. However, medyo worrisome dahil nakatutok pa rin sa Earth yung napakalaki po nito na sunspot na coordinates of AR3590. Ayan po. So, wag naman sana magkaroon ng malakas na CME o coronal mass ejection si Haring Araw habang nakatutok sa Earth, yung napakalaking sunspots na yan. So far, 114 naman ang ating sunspot number pero patuloy yung kanyang malakas na nararamdaman sa ating magnetosphere, yung plasma ng sun, despite na hindi naman masyadong malakas yung kanyang solar wind at bahagyan ng itong nagno-normalize kahit papano. Kahapon lamang siya medyo tumataas ang bahagya. Ngayong araw ay medyo bumababa na lamang at ngayon ay nasa 399.6 km per second po ito o 1.4 million kilometers per hour mahigit. So, kung titingnan natin sa ating X-ray flux para sa solar radiation, ay at least R1 radio blackout ang posible lamang na inabot nito since kahapon. At makikita natin ay by 1:26 AM ay pumitik lamang ito at least R1 lamang o radio blackout category level 1. At least hindi naman ito masyadong tumaas pa ng tuloy-tuloy. Naramdaman lang natin sa magnetosphere yung matindi nito kahapon. Ayan yung malakas na inbound ng tutok siguro ng solar plasma siguro. Despite na mababa lamang yung solar radiation, pero medyo naramdaman ito ng ating magnetosphere. At lumalabas sa ghost magnetometer na nag-bounce in ang pareho nilang earthward at parallel. In nanotesla ay nasa pinaka-lowest ito at least 14 to 13.9 o mga 13 o 12 nanotesla yung pinakamababang bounce mula sa ating magnetosphere. So medyo malakas yung impact pero yung ionospheric range ay at least nagpo-moderate lamang ito at nagkaroon lamang ng at least mga naglalaro sa 90 to 100 ionospheric range. So may mga possible pa rin o maliliit o minor na total electron content na nararamdaman sa atin sa Earth. Kaya yung geomagnetic field ay bahagya ring naramdaman sa mga North Pole and South Pole at hanggang sa kasalukuyan ay medyo may bahagya pa rin, at least may probability na mababang auroral activity. So yung solar flare natin, kung titingnan natin sa forecast ay possible of R1, R2 radio backouts, so minor to moderate ay nasa 70% po ito in the next 2 days. So, panatili natin babantayan yan just in case. Pero wala naman tayong possible of solar radiation at mababa lamang na nasa 10%. At sa susunod na 2 araw ay mukhang tahimik naman ang ating magiging geomagnetic field na tatama sa Earth at hanggang by February 29 ay naglalaro lamang sa KP index of 1.67 to 2.33 ang forecast na aasahan nating geomagnetic field sa Earth. So hopefully tuloy-tuloy yan at hindi magkaroon ng biglaang coronal mass ejection ang Haring Araw. So sa ngayon, in our real time ay nasa KP index of 3.33 tayo. So nanatiling unsettled dito since kahapon. Hopefully hindi na yan tumaas pa mga folks. Samantala sa ating ocean humidity ay medyo drier po tayo. So medyo mabilis magpatuyo po na sinampay despite naglumi tayo.
na nasa 60% po at 5% itong binababa since last hour. Pataas pa rin nating atmospheric pressure dahil may presensya tayo ng northeasterlies na nasa 1,015 hectopascals and steady ito since last hour. Sa ating low tide status, mukhang nasa high tide status na po tayo at may 1 hour na lamang and 32 minutes to maximum high tide. So eksakto ito mga tanghali at 12:21 PM na po oras natin sa Pilipinas. However, gaano ba kataas ito? Kung sisilipin natin sa actual high tide prediction and monitoring, ay hindi naman masyadong mataas ito at probably ay na-expect lamang na maglalaro sa pinakamataas na 0.3 meters po ang taas ng high tide. So hanggang mga ilang inches lamang sa may pinakabinti natin ang pinaka-high tide na po. So hindi naman po ganun kalalim yung magiging taas ng tubig natin sa pangpang ng Manila Bay. Pero pwede pa rin mga isda niyan, at least, lalo na sa mga nang-harvest ng mga tahong dahil hindi naman kailangan sobrang lalim ang kailangan para ma-harvest ito. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 6:14 AM at inasang lulubog naman ito ang haring araw mamayang 6:03 PM na nasa so far yung elevation ng haring araw ay nasa 59 degrees na po. So pagtatanghaling tapat na kaagad. Sa moonrise naman na nasa 98% illuminated na po yung waning gibbous ng liwanag ng buwan. Sisikat naman ito mamayang gabi at 7:24 PM at lulubog na ito kinabukasan na po ng umaga at 7:43 AM na. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging klaro daw ang ating maghapon pero sa real time mukhang magiging partly cloudy to mostly cloudy po ang inaasahan natin. So possible pa rin ang mga localized thunderstorms lalo na sa silangang bahagi ng bansa hanggang northeastern Luzon na po yan, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang portions ng Eastern Mindanao ang mas madalas. Sa highest and lowest temperature expected na maglalaro sa atin in 2 days ay naglalaro sa 31 to 32 degrees Celsius ang highest. Ang lowest temperature expected ay nasa 24 degrees Celsius. So sa ating ginagamit na satellite imagery para sa lagay ng ating panahon, gaya ng ating paliwanag kanina ay most of partly cloudy to gloomy lamang ang most especially na iiral dito sa extreme northern Luzon na medyo mas malamig ang mararamdaman nilang temperatura. Pero dahil may presensya pa rin tayo ng easterlies na nag-i-interact sa ating northeasterlies, asahan po ang halos sa karamihan sa silangan ng bansa, sa northeastern Luzon, Bicol Region, Visayas at Mindanao ay makakaranas sila ng mas gloomy at maulap na himpapawarin. Typically mga partly to mostly cloudy po ang madalas. Although manipis ito dahil kung sisilipin natin sa Himawari 8 na hindi naman masyado kakapalan ito at mababa lamang ang mga water vapor na makikitaan natin dito. Maliban lamang silang portions ng Eastern Mindanao area. So halos buong bansa, manipis lamang ito. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Typically sa silangang bahagi ng bansa ay mga ilang light to moderate showers lamang ang iiral. Pero gaya nating inaasahan, ang kalurang bahagi ng Northern Luzon na natiling dry spell, mataas ang dry spell, drought. Kaya take note po sa mga nagbabantay dyan sa wildfires, lalo na sa parteng Benguet at campus dyan sa may bandang Cordillera Administrative Region. Bantayin po natin maigi dahil mataas pa rin ang tsansa ng combustion ng mga pag-ulan. Dahil sa ngayon, yung ating CBI index, yung Chandler Fire Index natin ay mataas po mga folks. At expected pa rin na nakataas yan at posibleng anytime ay posibleng magkaroon ng combustion na magkaroon ng mga wildfires dyan sa kalurang bahagi ng Luzon kasama na ang parte ng Pangasinan at Zambales. At sa lahat, sa the rest ng Southern Luzon, siyempre mula sa Metro Manila kasama na ang bilang na rin ang Cavite, Batangas, Laguna area ay magiging partly cloudy tayo at mas madalas na partly cloudy at matinding maaraw ang asing asahan maghapon. So wag pong magbibilad at magdala po ng pananggalang hindi lang sa posibleng mga pag-ulan kundi sa tinding sikat ng araw hanggang sa bahagi ng Bicol Region and the rest ng Mimaropa lalo na. Magiging maalinsangan pa rin ang aasahan natin despite na medyo bawas lamang ito ng bahagya. And the rest ng Eastern, Western at Central Visayas, partly cloudy lamang din ang iiral at mostly of gloomy ang medyo iiral at medyo humid din dahil asahan din ang medyo maalinsangan pero pagsapit sa hapon at gabi ay mga isolated na mga scattered rain showers po ang iiral. May mga ilang asahan ding mga localized thunderstorms sa hapon lalo na sa Eastern Visayas region. So magdala na lamang ng pananggalang
despite na makakaranas kayo ng mga ilang light rain showers na mas madalas. Pagdating naman sa bahagi ng Mindanao, lalo na sa eastern part ng Mindanao mula Compostela Valley at buong bahagi ng Caraga at Surigao del Sur ay magiging mas partly tumusulikaw din pong iiral dyan at expected din mga biglaang buhos ng malakas na ulan pero panandalian lamang ito at magmo-moderate din into light rain showers. Ano man ang magiging intensity ng ulan dyan, lalo na sa bahagi na yan ng Caraga at dyan sa may bandang Compostela Valley, maganda na rin yan dahil para maibsan po ang tinding sikat ng araw at temperatura. Pero sa nalalabi ng Davao Region mula sa Gen, kasama na Central ng Mindanao, Northern Mindanao at buong Zamboanga Peninsula magiging maaraw po. Very humid, mataas po ang ina-expect natin na temperatura at alinsangan lalo na ng mga taga Zamboanga Peninsula. So wag pong masyadong magbibilad at wag pong masyadong mag-dehydrate. Expected mataas ang UV index, maliban na lamang sa ilang isla ng Hulo at Basilan. Magkaroon man ng mga light rain showers typically, pero panandalian lamang yan mga folks. Samantala, patuloy pa rin na bumababa ang level ng ating water dams sa may iba't ibang mga dams natin, lalo na sa Angat Dam ay bumababa na po. Although medyo napapansin na po ng ating mga kinaukulan at mga mamayan na medyo bumababa o siguro napapanood ang ating report kaya medyo nagtitipid-tipid sila ng kaunti. So, piraso lamang o 0.02 lamang na metro ang nabawasan. Pero pagdating sa Lamesa Dam ay patuloy pa rin na nababawasan ito mula sa 76.74 ngayon 76.67. Pero napapansin kong medyo kumonte o hindi masyadong malakas ang pagkonsumo since past 24 hours. Hopefully, tuloy-tuloy tayong magtipid dahil talagang krisis po talaga sa tubig ang aabuti natin pag hindi po tayo nagtipid-tipid ng kaunti. At pagdating naman sa may Bantabangan Dam, ito na naman tayo, napakataas po ng nagiging konsumo na naman at patuloy pong malakas pa rin ang konsumo mula sa 187 meters kahapon, ngayon ay nasa 186.71 na lamang po na halos mahigit 34 meters na po ang nakakain sa water reserve ng Pantabangan. So, yan po ang hindi maganda mga folks dahil apektado ang Kalakhang, Maynila sa makaka-apekto kapag bumaba ang Pantabangan Dam maging sa Magat Dam. Lalo na may pinakamataas na konsumo dahil ito po ang most major na sumusupply sa Metro Manila. And past 24 hours, halos 1 meter po ang nabawasan since past 24 hours. At mula sa 175.89 meters, ngayon ay nasa 175.11 na lamang ito. So inaasahan na natin bukas, nasa 174 meters na po ang inaasahang level ng Magat Dam. At kung tuloy-tuloy yan mga poksa, ay talagang magkakaroon ng problema at ire-report na yan ng mga media dahil ina-expect na natin na magkakaroon tayo ng krisis sa tubig. Dahil sobrang baba na po ng deviation level nito from 193 meters na ngayon ay nasa 175 meters na lamang na sobrang critical na po yung very deviation niya. Alalahanin natin yung level niyan, yung pinaka deviation lamang supposed to be ay nasa 183.73 lang po ang pinaka dapat na critical level nito. Pero nalagpasan na niya po yung level ng critical na level na 183.73 which is nasa 175.11 na po. So, ibig sabihin na po, 8 meters po halos ang lumagpas sa pinaka-critical level. So, very critical na po ang level nitong Magat Dam at asahan na nating i-anunsyo yan anytime muli sa atin sa mga media. At expected po yan mga folks sa mga susunod na buwan, baka mag-declare, magtaas na naman ng water bill ang ating mga nawasa dahil po sa walang pakundangan pagkonsumo po ng mataas na supply ng tubig at kung hindi natin ititipirin ito ay wala po tayong magagawa, magde-declare sila ng pagtaas ng tubig. Samantala sa ating drought index na monitoring since February 24, 2024, makikita natin na pati na rin ang kanluran ng Mindoro na nasa extreme na po ng drought classification ang bahagi ng kanluran ng Mindoro. Gaya ng aking ni-report ng mga nakaraan, mapapansin ninyo ay tumaas na po ng moderate
at ipa-extend na rin maging sa west portion sa Visayas at ilang portions yan, lalo na sa may bahaging west portion sa Mindoro at Coron, Palawan. And the rest, mula sa kasama na rin ang Metro Manila, Cavite, hanggang ilang portions ng Batangas, at pataas na yan ng Central Luzon hanggang extreme northwest na Luzon ay apektado na rin ng extreme na drought index classification. At makikita natin na ang pagtaas nito ay magdudulot mo ng tuloy-tuloy na tagtuyot at napakababang expectancy ng buhos ng ulan. Pero sa may silangang bahagi ng bansa, kung makikita ninyo, may mga portions pa rin dyan na medyo bluish. Ayan. Ibig sabihin yung mga area na yan, ay at least ay nakakaranas pa rin sila ng mga pag-ulan dyan. At medyo hindi pa mataas yung posibleng drought index at dry spell sa area na yan. Pero pagdating sa kanluran, ay expected na natin. Napakatuyo po at mababa po ang inaasahan nating posibleng mga pag-ulan dyan sa area na yan. Pagkaroon man ng pag-ulan pero hindi po yan sapat at maka-apekto yan ng gusto sa ating mga pananim. Samantala sa ating monthly rainfall stock, makikita pa rin na nasa at least above average rainfall pa rin, normal to above average rainfall pa rin ang bahagi ng Mindanao, lalo na ng mga taga-Caraga at ilang portions ng Davao Region, mga folks. However, yung ating daily rainfall, wala naman tayong nakikitaan na naging buhos ng ulan since nitong mga nakarang araw. Pero at least mataas ang volume pa rin ng pag-ulan sa bahagi ng Mindanao. Pero the rest ng bansa ay nanatiling mababa, way below normal po ang ating mga pag-ulan. So alam na natin na mangyari kapag ganyan tuloy-tuloy, asahan natin na mas malaki ang magiging epekto nito sa ating mga water dams, lalo na sa ating mga pananim, mga folks. So yan, at least alam na po ninyo na mayroon tayong real time o close to real time na nababantayan yung pagtaas ng dry spell natin. So medyo malala na talaga. So karamihan sa mga probinsya na yan, lalo na sa bahagi ng Luzon, west portions ng Bicol Region, at ilang isla ng Southern Luzon area. At sa may kanluran naman ng Visayas, damay na ang Panay Island at Negros Region, mga folks, at halos buong Mimaropa na, nadadamay na rin. At sa may Zamboanga Peninsula, lalo na dyan sa may malapit sa may Zamboanga City, mataas na rin ang dry spell dyan. At least nasa moderate na rin po, mga folks. So wag nating isasawalang bahala yan. Lalo na despite na humihina na unti-unti, nababawasan na po yung level ng El Nino. Pero yung epekto nito ay tuloy-tuloy pa rin hanggang May to June pa po yan. So medyo matagal-tagal pa, mga folks. Depende kung mas mapapaaga lalo ang pagpasok ng neutrality, magiging maganda yan, mga folks, kung sakali. Pero for the meantime, mararanasan muna natin ang halos tagtuyot na klima pagpasok ng March to April 2024. Sa ulat din doon naman ay nakapagtala at least, mahina lang naman, mga magnitude 4.9. According sa aking seismic monitoring, kahapon pa ito, mga kagabi, mga alas 12, mga 12:38 ng madaling araw o hating gabi ay nagkaroon po ng magnitude 4.9 according sa aking measurement. At makikita natin dito sa may bahagi ng magnitude 4.4 sa may bandang West Lubang Occidental, Mindoro. So magnitude 4.4 at magnitude 4.4 pala. 4.9, nakatingin kasi ako dito sa may bandang Sarangani. Sa may Mindoro po kasi yon, kaya magnitude 4.4 po ang natala at 33 km ang epicenter depth. Pero dahil medyo mababaw ito at medyo pa eastward yung malakas na vibration, kaya nadetect ito ng aking seismometer at pumitik nga po siya at makikita ninyo sa aking seismogram na medyo pumitik pa rin despite na magnitude 4 lamang ang lakas nito. So at least mga intensity 2 ang nararamdaman sa paligid nito ng lubang dyan sa may Occidental Mindoro hanggang Paluan. Ramdam na rin yan ng mga taga-Kalatagan, Mabini, hanggang dyan sa may bandang Abra de Ilog na rin at ng mga taga-Tagaytay. Medyo ramdam ang at least intensity 1 to intensity 2 na pagyanig dyan sa West Lubang ng Occidental Mindoro. So, ibig sabihin lamang nito ay mula kaninang 12 a.m. ay marami-rami na po ang naging paglindol natin. At nakapagtala tayo ng dalawa na nasa magnitude 4.0 pataas
Isa nga po dito sa may bandang Occidental Mindoro at nitong kanina lamang na 6:09 AM ay nakapagtala ng magnitude 4.8 na may lalim na 67 km dyan sa may bandang southeastern ng Sarangani, Davao Occidental. So kung checkin natin ang total earthquakes natin from historical earthquakes natin sa Pilipinas, kung sisilipin natin yung pinakahuling data, ang total earthquake natin mula January to February ay nasa 2,296 earthquakes na po. Pero for the month of February ay nasa total, kung sisilipin natin yung totality, ay nasa total of 984 earthquakes na po tayo. So medyo kakaunti-kaunti pa rin siya mga folks. At 867 dito ay magnitude 2.0 pataas, 57 dito ay magnitude 4.0 pataas. So kakaunti lamang nadagdagan sa magnitude 4.0 pataas di gaya kahapon. At nanatiling nasa 10 ang magnitude 5.0 pataas, and awa naman ng Diyos ay wala naman tayong naitala na magnitude 6.0 pataas, and hopefully wag na pong umabot sa ganyang kalakas ang magiging paglindol natin for the month of February. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, February 26, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, February 26, 2024. Huwag mong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na gusto nyo malaman na hindi natin nabanggit ngayong umaga at hindi natin nabanggit. Makikita nyo lang naman ng detalye na gusto nyo malaman maging sa ating lagay ng panahon di sa sa Caloocan mula sa aking weather station. Hindi man sa loob ng ating mundo, kundi maging sa labas ng ating mundo. Malalaman din natin yan. At makikita rin natin ang mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.